Hello, hello mga Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat today? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August 10 to 16 reading. Kamusta kayo today? Tulungan nyo kong makuhang energy for your week. Okay? But first, ihanda mo na Pisces ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang one big question tapos sabi mo, I want to know the answer. Hintayin nyo po sa dulo. Babasahin ko po yan using these cards para sa inyo. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh. Siya nga, oh wow, nice, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Pisces, maraming salamat. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, alam nyo naman, yan lang yung tanging paraan to support me. Kaya push, push, push. Huwag po kayo mag-skip ng ads para po sa ating bawat reading. Hello po sa mga new subscribers natin. Welcome po sa channel. Naway nag-enjoy po kayo. So, at the background, meron kang the Six of Pentacles. This is all about you. Putting more effort sa isang bagong bagay ngayon. Yung bagay na ito, na-realize mo na ay, dito meron ako mapapala. Doon sa ibang bagay na matagal mo nang inaasikaso, na-realize mong ay, parang kapos pala. Hindi pala yun nakakabuti sa akin. Dito na lang ako mag-e-effort sa isang bagong bagay. Parang ganon. No? So, ngayon na-realize mo maraming bagay. Na-realize mo yung worth mo. Na-realize mo yung mga hindi talaga para sa'yo. At na-realize mong ito na yung tamang panahon para gumalaw at mag-effort sa isang bagay na alam kong malaki ang epekto sa akin moving forward. Example, this week na-realize mo na ay, ayoko na mag-focus sa mga online dating apps. Ayoko na mag-focus muna sa love life. Mag-focus na lang muna ako sa negosyo. Parang ganon. So, meron kang priorities na pagtutuunan mo ng pansin this week. Okay? In your core energy, meron kang the Five of Cups. Ito na yon. Ngayong linggo, handa ka ng sumubok sa dalawang bagay. Nakita ko talaga dalawa. Dalawang bagay na sabi mo, sige, try ko lang. Subukan ko para makita kong ito ba yung para sa akin talaga. Kasi nalungkot ka na itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, tukol sa mga bagay na inasikaso mo, binigyan mo ng love, affection, time, money, pero wala eh. Nauwi sa wala, di ba? Pero ngayon ramdam ko yung pag-pivot mo na parang, ready na ako. Kaya ko na. Meron na akong bagong mga bagay na susubukan ko. Kaya good luck ha, kayang-kaya mo yan. Huwag mong biglain. Kung ano lang yung kaya mo today, kung ano lang yung kaya ng katawang lupa mo, yun lang. Sapat na yun. Paunti-unti, it's gonna be better, wiser, faster, lighter para sa'yo. So, ang maganda, sumusubok ka, no? Para magkaroon ng effective changes for you. Five of Cups, you have the Four of Cups. Yes, meron ka talagang bagong bagay na papapasukin sa buhay mo. Sabi mo, time na, tanggapin ko na to, actionan ko na to, ibibigay ko na yung responsibility ko dito dahil kitang-kita ko na this is what I need now. No? So congratulations. At the bottom, the Page of Swords. Sabi dyan, hindi porket niyakap mo na or kinuha mo na yung responsibility, hanggang dun lang yon. Sabi dito, kalkalin lahat ng pwede mong kalkalin para aralin yung papasukin mo. Dapat bawat aspeto ay inaral mo, tinignan mo, binosisi mo para hindi ka mabuhol, para hindi ka madelay or ma-stuck, di ba? So the more knowledge you have about sa bagong bagay na papasukin na ito, the better. Halimbawa, balak mo nang tanggapin yung trabaho sa South Korea, factory halimbawa. So, buting tingin mo lahat ng pwede mong malaman tukol sa factory work doon, ano ba yung batas doon, saan ba ako pwedeng matulog doon or tumira, sino ba yung mga pwede kong makasama, mga ganun, no? So, mas maraming kaalaman
mas panatag ka sa pagpasok dito. Parang ganyan. Okay? So mga Pisces, ano ba tong bagong bagay na parang sabi mo, sige try ko na, sige simulan ko na. I-comment mo nga, i-manifest natin na sana magwagi ka dyan at magkaroon ng magandang resulta. So comment below po. In the area of what you need to focus on, you have the Hanged Man. Sabi dito, palawakin mo daw ang isip mo. Parang kailangan mo daw makita sa ibang perspektibo yung sitwasyon mo para mahanap mo yung pinakamagandang paraan or pinakamagandang diskarte para hindi ka mahirapang kubrahin or ma-receive yung para sa'yo. Kasi noon parang nagpakahirap ka, gumapang ka pa, napagod ka pa, pero along the way parang ano ba yan? Yung pagod ko walang kapalit na maganda, di ba? So ngayon parang sabi mo, kung papasokin ko to, gagawin ko to, dapat alam ko yung magandang paraan nang makuha ko siya na hindi ako magpapagod ng sobra-sobra, di ba? Sa panahon to para pagliwanagin ang isip, pagliwanagin ang sitwasyon, pagliwanagin ang paligid mo para makita mo na ito gagawin ko, pag nangyari to, ito ang lusot ko, pag ito ang lumabas, ito ang solusyon ko, no? So kailangan parang 10 steps ahead ka sa gagawin mo para kung ano man yung aberya, hindi ka magsayang ng oras sa pag-iisip. Okay? Parang ganyan. The Hanged Man, clarify natin. Alam mo, narinig ko rin dito na parang this week, sa hinaba-haba ng pag-iisip mo tungkol sa isang bagay, parang ngayon lang dadapo yung totoong solusyon. Parang ganun parang, alam ko na gagawin ko. Parang ganun. Congrats. Hanged Man, the King of Wands. Sabi dyan, sa dinami-dami ng mga delay sa buhay mo, sa dinami-dami ng mga naantala, naputol, or paandap-andap, o talagang hindi gumagalaw, sabi dito, pag-alabin mo ang kumpiyansa sa iyong sarili na hindi porket may delay, hindi porket may paghinto or antala, no, hindi na mangyayari. Sabi dyan, kunin mo tong time na ito, tong nakahinto ka, tong parang walang balita phase ng buhay mo, ay paghandaan yung plano. Pag-alabin yung motibasyon, yung dedikasyon para ituloy siya lalo. 'Di ba? At the bottom, the Queen of Swords. Kailangan talaga makita mo ng maliwanag yung action mo. Kung ano yung bagay na balak mong panindigan. Halimbawa, okay, this week, plano ko ng gawing pang-grab, no? Yung aking nakatambak na kotse sa bahay. Paparentahan ko yan para kumita naman siya. So, naliwanagan ka na, para may dagdag kita, paparentahan ko tong kotse na ito para maging grab. Yung desisyon na yon, yung pagkalinaw ng isip na yon, talagang papanindigan mo, ilalaban mo dahil maganda naman yung plano. Parang ganon. Okay? So, mga Pisces, ano pong ginagawa nyo today? While watching this video, comment down below. Kayo ba'y nasa palengke, nasa bahay lang, or nasa trabaho ngayon? Comment po kayo sa baba. In the area of what you need, meron kang the High Priestess. Ang kailangan mo ngayon, manalig sa iyong intuition. Alam mo naman yan eh. Pisces ka, magaling ka makaramdam. Intuitive ka, very very sensitive ka when it comes to your surroundings, when it comes to what you want. 'Di ba? So, katigan mo ngayong linggong ito yung intuition mo sa mga bagay-bagay. Na parang kailangan ko na 'tong gawin, kailangan ko na 'to simulan, itong bagay na 'to, itong taong 'to parang ayoko siyang kasama. Kung ano yung pakiramdam na yan, pakinggan. Kasi protection yan eh. At saka divine power yan para sa'yo. Okay? Sinasabi rin dito na parang napakaliwanag ng mga panaginip mo ngayon. You are asking for a sign and that sign will be given to you this week. Okay? High Priestess, clarify natin. You have... tumilapon, the Ace of Wands. Pagdating, nakita mo nung tumilapon, bumaliktad, parang sinasabi dito na meron ka pang urong sulong tungkol sa isang bagay dahil wala kang confidence na gawin siya.
Parang nagadalawang isip ka na, kaya ko na ba talaga? Baka hindi ko kayanin, baka magbakil ako, baka magkamali ako, baka mag-fail ako, ayoko, ayoko, ayoko. No? So ngayon, sabi dito, palakasin ng confidence, magtiwala sa sarili, kaya mo yan. At the bottom, the Three of Cups, ay Three of Pentacles rather. Meron daw mga taong tutulong sa'yo. So kung iniisip mo na parang hirap nito, meron kang makakaagapay dyan. So don't feel na parang pasan ko ang daigdig. Ganyan. Kahit pa ikaw lang yung kikilos, meron kang makakatulong dyan. So, be open. Open with their assistance, open with their help. Gagaan yan para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Swords. Ngayon ka talaga makakapag-decide at kikilos tungkol sa isang bagong bagay. Noon, paiba-iba. Flip-flopping pa nga na parang ayoko i-try, pero sige try ko na. Kinabukasan, ay ayoko ulit. Ngayon gusto mo na ulit. So, kung ano man tong bagong ito, na magpapapasok ka sa isang bagong chapter ng buhay mo, this is the start. Talagang gagalaw ka na, hahakbang ka na. Sabi mo, sige na nga, pupuntahan ko na. Sige na nga, kakausapin ko na. Sige na nga, gagawin ko na. So congratulations, you are now really welcoming this new blessing in your life. Kaya sabi dito, panindigan ha, hindi pwedeng paandap-andap o kaya ngayong umaga gagawin mo tapos next week na ulit. Hindi. Kailangan consistent ang work, consistent ang effort para kubrahin mo naman yung magandang outcome dyan na maaari mo makuha. Example, this week nakapag-decide ka na sige, susubukan ko ng mag-YouTube. YouTube na ako, lahat ng niluluto ko, i-upload ko na sa YouTube. Decision yun, di ba? Parang kailangan consistent ka dyan na, sige gagawin ko to, aaralin ko kung paano mag-YouTube, aaralin ko kung paano mag-upload, bibili na ako ng materyales para meron akong unang lulutuin, halimbawa afritada. Talagang you are committing yourself para makubra mo yung outcome na gusto mo. Okay? Clarify natin. The King of Swords, meron kang, tumilapon. You have the Magician card in reversed. Sabi dito, iniisip mo pa rin hanggang ngayon na hindi mo magagawa. Na second rate ka, na parang feeling mo, you don't have what it takes. You feel like, I don't deserve this, pero gusto ko tong gawin. Maganda to, exciting to, pero kine-question mo bawat kakayanan mo. Sabi dito, balik na rin natin, begin to trust yourself that every impossible will be possible para sa'yo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga limitado mong space. Kaya mo, magagawa mo, maaabot mo. At the bottom, the Ace of Swords. Ace of Swords all about clarity, no? Maliwanag sa iyo yung purpose, maliwanag sa iyo yung maaring bunga, maliwanag sa iyo yung outcome, kaya ilalaban natin. Ito rin yung energy of winning na kapag to sinimulan ko, hindi ako titigil hanggang sa maipanalo ko. Sabi nga dito, ready ka na eh. Lahat ng tools, lahat ng skills, lahat ng kailangan mong alamin, ready na eh. Ikaw lang yung parang feeling mo hindi ka ready. So, change that. Fight until you win. Okay? In the area of your near future, meron kang the 8 of Wands. Sabi dito, mga Pisces, merong bibilis po sa buhay nyo in the coming weeks. Okay? 8 weeks to 8 months, yun po yung time frame ng reading na ito, itong near future na ito. Sabi niya, kung ano man tong sisimulan mo, kung ano man tong yayakapin mo ngayon, bibilis ang andar. Akala mo lang mahirap, akala mo lang nakakapagod, akala mo talagang madugo na gawin siya, pero na-realize mo, ay, kaya pala. Ang dali-dali kong makukuha yung outcome na gusto ko, or yung bayad na gusto ko, or yung resultang gusto ko dahil may pagbilis. Congrats, ha? Sabi rin dito, for some of you, baka bumiyahe ka. Either halimbawa, this week pupunta ka sa bayan, sa Maynila, para merong asikasuhin. Or bakasyon, pwede rin. So, isang short vacation na magpapa-rejuvenate ng energy mo
para atakihin ito, no? Clarify natin. Parang meron kang, for some of you parang maaprubahan yung iyong leave, no? Vacation leave. Parang gano'n nakita ko sa'yo. 8 of Wands, the 10 of Cups. Uy, para sa pamilya ito, merong mabilis na balita. Development. Good news, no? Sunod-sunod to para sa pamilya mo. At the bottom, the 2 of Swords. Kailangan mo daw mag-decide. Kailangan daw active ka. Kailangan talaga nandun ka para pagdesisyonan kung ano man itong mga magagandang balita na dadapo para sa pamilya. Halimbawa, may darating na good news about sa bahay, sa career ng mga anak, or sa negosyo ninyo. Kailangan talaga active ka. Nandun ka para mag-decide agad-agad kasi napakabilis nga nito. Kailangan meron ka kaagad sagot kasi sayang to para sa pamilya to eh. Parang ganun, okay? So congratulations. In your challenge, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, kung ano man tong bagong bagay na ito, i-prioritize ha. Hindi pwedeng marami kang distraction. Sabi ko nga dito, hindi pwedeng maglalaan ka ng oras, pera, atensyon sa mga bagay na wala ka namang mapapala. Kailangan mo ilaan yung oras mo, atensyon mo sa isang bagay ngayong linggong ito na alam mong promising. Na kailangan ko siyang tutukan, kailangan ko siyang alagaan, kailangan ko siyang bantayan para lumago sa akin. Pinapayuhan ka rin na huwag mapagod matuto. Panahon to para matuto ka pa ng maraming-marami para maging expert ka sa gagawin mo na yan. Okay? Clarify natin. The Page of Wands, Page of Pentacles rather, you have the 5 of Wands. Huwag kang papasindak sa mga laban na ito, no? Marami mang obstacle, marami mang kumakalaban sa'yo o maraming dapat harapin. Patunayan mo na I can fight for this. Huwag uurong, huwag magkukwit. Ito na yung chance mo for something big kaya patunayan, lumaban. 2 of Pentacles. Marami kang dapat i-prioritize at hindi. So timbangin mo ngayon yung kada araw na schedule mo para makita mo kung paano ba to mag-fit sa pang-araw-araw ko na hindi ako mahihirapan. Example, pangarap mo nang ituloy yung YouTube channel ng pagbebenta na halimbawa ng orchids. Marami kang orchids sa labas ng bahay mo, gusto mong i-document, gusto mong ibenta online. So dahil ipa-prioritize mo to, magagalaw ang schedule mo. So halimbawa, ay kailangan umaga pa lang nag-video na ako o kaya tinitignan ko na agad yung mga gustong bumili, mga kliyente para sa hapon ito naman gagawin ko, no? So kailangan balansehin mo ang buhay mo para ma-prioritize mo to. Okay? Importante 'yan. In your fortune, meron kang the 7 of Cups. This week is the katuparan ng isang pinapangarap lang noon. Dream mo lang to, iniisip mo lang to dati, pero ngayon may chance ka na nahawakan siya sa buhay mo at gawin. Congratulations. Dream turning into a reality dahil sa pagpasok ng bagay na ito. So congratulations. Very maswerte ka ngayon. Pinagpala ka ngayon, Pisces, para sa magandang bagay na ito. Kaya anong dapat gawin? Magsipag, magtiyaga, i-prioritize for this na magtuloy-tuloy. Narinig ko rin dito na this week, maliliwanagan ka na sa mga dapat mong gawin. Kung dati parang ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong sunod-sunod na ipanalo, ang nangyayari tuloy overwhelmed ka, ang dami-dami, sabay-sabay. Kaya ngayon, you will prioritize one dream. And that one dream, you will turn that in your reality. Okay? 7 of Cups, you have the High Priestess. Okay? Sabi dito, divine timing siya. Nakatadhana siyang mangyari ngayon. Hindi ka man sigurado, nakatago man sa'yo to, marami ka mang tanong, pero ramdam mo na, time na. Ngayon na. At pagkakatiwalaan mo yung sarili mo pagdating sa bagay na ito. Ramdam ko na makakakuha ka talaga ng sign, big sign, na bubulaga sa'yo na parang, ay, yan yung sign na hiniling ko. Ayun, magkakaroon ka ng lakas ng loob na itulay itong bagay na ito. Okay? King of Swords at the background telling you, take action,
panindigan, kilos, laban, walang urungan. Okay? In your divine messages, meron kang the 10 of Wands. Ipakita mo na kaya mo magpuyat, magpagod, magsipag, at maglaan talaga ng effort sa bagay na ito. Kung wala kang kalakasan ng loob na mag-effort, huwag kang umasa na maganda ang outcome niyan, di ba? Kaya ngayon pa lang habang nag-uusap tayo, you have to understand, ma-effort to. Mahaba-haba to. Marami kang dapat ibigay, ilaan, ikapagod dito. Ganon talaga, yun ang reality dyan, di ba? Pero kung ready ka sa responsibility, ready ka sa susuungin mo, kayang-kaya mo yan. Okay? The 10 of Wands, meron kang 10-10 here. Talagang completion, success, acknowledgement, pagbuo, no? So wag kang matakot this time. 10 of Wands, the 8 of Pentacles. Dedicate yourself in this work. Pagsumikapan, pagtrabahuhan, seryosohin mo. Para malusaw lahat ng mga alalahanin mo. Okay? Hindi ka dapat mag-overanalyze, hindi ka dapat mag-overthink, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Ibigay mo lang yung makakaya mo, be truthful, be dedicated, kayang-kaya mo yan. Okay? At huwag papatalo sa mga takot, kaba, alinlangan. Outcome mo yan, bigyan mo ng kata na fortune cards. You have bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Lalaban tayo ano man ang mangyari. Kung ano man ang datnan mo doon, kung ano man ang sumagabal sa'yo doon, ipapanalo mo siya. Ipakita mo na hindi ka mag-back down. Another message of sun, happiness, and well-being. Asahan daw po ang kaligayahan this week at pagbuti ng buhay, pagbuti ng kalusugan. Okay? Another, you have parrot. Someone will gossip about all of your secrets. Sabi dito, mag-ingat sa mga kinakwentuhan tungkol sa buhay mo. Hindi naman kailangan sinishare lahat ng secret. Hindi ka naman artista, di ba? So make sure na kung ano yung sekreto, isarili lamang at huwag nang i-share pa kahit pa kaibigan mo yan or palagi nakangiti sa'yo or bestie-bestie kayo, buddy-buddy kayo, kumare kayo. No. Keep all of your secrets to yourself para wala kang problema in the future. You also have inkpot problems to be resolved. Meron ka talaga mga problemang dapat harapin, tapusin, lagpasan, at pagsumikapan. Okay? Ang outcome ni Pisces for August 10 to 16, narinig ko dito na kung ano man tong problem na ito, you will have solution now. Sabi ko nga kanina, light bulb moment. Aha, alam ko na gagawin ko. Okay? Outcome mo, the Emperor card. Talaga namang you have the power this week. You have the ability to control your life. Kung ano man yung kakaharapin, kaya ko yan. Kung ano yung problema, malulusutan ko yan. Kung ano yung issue, kaya kong i-defend ang sarili ko dyan. Kung ano man yung mga task mo this week, you can manage it, you can face it, at kayang-kaya mong panghawakan. Congratulations. The Emperor, i-clarify natin. You have the Strength card. Yes, matibay ka na. Para ka ng, alam mo, bulletproof na vest, no? Talagang wala nang makakatibag kay Pisces dahil you are prepared, you are ready now, and you have the stamina para gawin itong bagay na ito. Kung ano man tong papasukin mo with the 4 of Cups and the 5 of Cups, yakang-yaka. Wala kang dapat ipag-alala. Kayang-kaya mo yan. At the bottom, Judgment card. Really, bagong buhay ito, bagong pag-asa. Itaas mo lang kay God. Sabi mo, God, ito yung gagawin ko ha. Ito yung trabaho ko, ito yung pangarap ko, ito yung goal ko. I will work on this now. Guide me. Direct me. At doon unti-unti kang lalakas na parang, kaya ko to. May backer ako sa langit, kaya ko to. Parang ganyan. Okay? So, congratulations. So, Pisces, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one big question mo. Mabilisan lang to. Inhale. And exhale the answer to your question. Meron kang the Star card, the 2 of Swords, and the 5 of Pentacles. At the bottom, meron kang the Judgment card. Sabi dito, kailangan mo daw na makita yung reality tungkol sa isang bagay na hinahabol-habol mo.
nakita ko dito na you feel so abandoned. You feel so, nag-struggle ka eh, na parang ayoko, di ko kaya, hindi na ako makabangon, di na ako makabawi. Pero in reality, kailangan mo lang talaga mag-decide eh. Kailangan mo lang panindigan yung isang bagay na gusto mong abutin. Hindi palaging parang feeling mo victim ka dyan or wala ka na magawa or hanggang dyan ka lang. Kayang-kayang pang bumangon, kayang-kayang pang umangat at makuha yan. Ang kailangan mo lang mag-decide on what should I do next. Your dream is buhay na buhay. Kung ano yung itong pangarap mo na gusto mong sungkitin, kaya eh. Pero ramdam ko dito yung hesitation na parang gagalaw na ba ako o hindi, kukunin ko na ba or hindi dahil feeling mo hindi mo kaya or mahirap or walang tumutulong sa'yo. Palakasin mo yung spiritual power mo, yung pananalig mo sa Diyos at kailangan mo makita ng totoo yung realidad mo para makagalaw ka na. A decision should be made now para makawala ka sa struggle at makatumbok ka na sa goal na ito and just rise up, bangon, tayo, kilos para magawa yan. If you're waiting for a yes or no, ang sagot, maybe. Maybe. Depende sa iyong desisyon, depende sa iyong pananalig, at depende sa iyong mga aksyon. Okay? So, ikaw ang susi para maganap yung question mo. Okay? So, good luck, congrats, kaya mo yan. Find the right decision and be brave para matumbok siya. Okay? So, Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August 10 to 16. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you po mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. See you again next time. Thank you po for watching hanggang dulo. And have a great, great day. God bless everybody.